mayroong panibagong kaso na haharapin itong si Sara Diskaya. Ang susunod na hakbang ng judiciary ay ang paglabas ng arrest warrant para sa mga pinangalanang individual. Doon po sa mga bago lang dito sa aking channel, kindly subscribe, kindly hit the notification bell, pati na rin yung like button, at pakishare na rin po para lumaki ang ating community. At tuloy-tuloy na po tayo sa ating topic for today. May isang ghost project na ginawa diyan sa Davao Occidental. At sabit dito si Sara Diskaya at iba pang mga opisyal ng DPWH. Nagpapatunay lang ito na talagang seryoso ang gobyerno dito sa ginagawang pag-iimbestiga at pagsisikap na maipakulong itong may mga kasalanan, mga nagnakaw sa bayan. Ano ba itong binabanggit ni PBBM na project? Ito daw ay isang flood control project na kakahalaga ng halos 100 milyon at ang masaklap nito, nakolekta na ang buong amount ng project cost, ang amount ng kontrata na kulang-kulangan na 100 milyon, pero wala ni katiting na ginawang construction doon mismo sa site. Ito ang tinatawag nating ghost project. Ngayon, hindi na kayo magtataka mga kapatid, mga kababayan, kung bakit ganito kayaman itong mga Diskaya. Ang isa pang nakakagalit dito tungkol sa project na to, napirmahan ang kontrata nito January 13, 2022. Ibig sabihin, malapit na ang eleksyon. Kasi ang eleksyon natin nangyari noong May 9, 2022. Ibig sabihin, ihinabol ito ng mga opisyal ng gobyerno para manakaw. Dahil pababa na sila. Pababa na ang presidente that time, dahil parating na nga ang eleksyon, isipin nyo nakapag-close pa ng project na halagang kulang-kulang 100 milyon. So napirmahan ito January 13 nga, 2022 at idineclare na tapos noon ding 2022. Can you imagine that? No let up talaga. Nung mga panahon na yan, kabi-kabila ang ginawa nilang pagnanakaw. Pwede ko talagang sabihin na nung panahon talaga ni Digong Duterte, doon talaga sumambulat ng todo yung mga ganitong klaseng pagnanakaw ng mga politiko, ng mga opisyal ng gobyerno. Wala kasing sumisita sa kanila. Talagang pinabayaan sila ng presidente, kanya-kanyang kuha, kanya-kanyang nakaw, kanya-kanyang dambong. Isipin nyo dulo na ng term ni Digong Duterte. Nakapag-close pa ng halagang kulang-kulang 100 milyon at i-declare nga na tapos doon ding panahon or noon ding year na yon, 2022. Magandang araw po sa inyong lahat. Ngayong araw, ipagpatuloy ko po ang mga report sa taong bayan tungkol sa mga natuklasan ng iba't ibang ahensya ng pamahalaan tungkol sa mga flood control project na nakita natin na ghost project o hindi maganda ang pagkagawa. Ngayong araw, nais kong ilahad sa inyong ang mga natuklasan ng Office of the Ombudsman kaugnay sa reklamo ng DPWH ukol sa isang flood control sa Kulaman, Jose Abad Santos sa Davao Occidental. Ito ay may halaga na halos 100 milyong piso at ipinagkaloob noong 13 January 2022 sa St. Timothy Construction Corporation. Ayon sa investigasyon, ang proyektong ito na sinasabing natapos noong 2022 ay hindi kailanman nasimulan. Sa inspeksyon ng CIDG noong 25 September 2025, natukoy na walang anumang konstruksyon sa lugar na yon. Kinumpirma ng mga indigenous peoples at barangay officials sa kanilang joint affidavit na walang naganap na implementasyon ng proyekto. Natuklasan ng Ombudsman, yung mga isinumiting final billing, certificate of completion at inspection reports ay palsipikado o hindi tumutugma sa aktwal na kalagayan ng proyekto. Maging mga video at larawan na hinarap ng respondent ay walang timestamp at hindi mabalidate na tumutukoy sa proyektong ito. May mga private at public na individual na pinangalanan sa reklamo na kinabibilangan ng sa St. Timothy, si Cesara Rowena C. Diskaya at Maria Roma Angeline D. Rimando. Meron pang iba, mga ibang nasa ahensya ng DPWH na nasama rin sa kasong ito. Dahil ayon sa Ombudsman,
ang mga respondent ay naglabas at nag-aproba ng mga dokumentong ginagamit para sa pag-request at pag-release ng buong halaga na halos 100 million pesos kahit na walang natapos na simulang proyekto. Ayon sa kanilang finding, ang mga respondent na ito ay kumilos ng may manifest partiality, bad faith o gross negligence. Nagdulot sila ng undue injury sa gobyerno at nagbigay ng unwarranted benefits sa kontraktor. At may pakikialam ang ilang private respondents sa nangyaring sabwatan. Nagrekomenda na ang Ombudsman na magsampa ng kaso para sa malversation through falsification at paglabag ng RA 3019 Section 3E. Ang malversation ay non-bailable. Mabigat ito dahil hindi nila mababayaran ang kanilang paglaya. Pag naisampa na ang mga kasong ito sa korte, ang susunod na hakbang ng judiciary ay ang paglabas ng arrest warrant para sa mga pinangalanang individual. I have directed DILG and the PNP to ensure that they know the whereabouts of Diskaya at nung iba pa para paglabas ng arrest warrant ay maaresto na sila kaagad. Umpisa pa lang ito. Marami pa tayong ipapakulong at marami pang magpapasko sa kulungan. Maraming salamat. Saan ka naman nakakita na isang proyekto na magkakahalaga ng kulang-kulang 100 milyon matatapos ng ilang buwan lang? O baka weeks nga lang eh. At nakolekta yung full amount. Gaya nga nung inareport ni PBBM. Ang saklap mga kapatid, mga kababayan. Ganito po pinagsamantalahan ang gobyerno, ganito po pinagsamantalahan ang pera ng mamamayang Pilipino. So ngayon, etong St. Timothy Construction na pag-aari nga ni Sara Diskaya ang gumawa ng kontratang ito at sila ang kumulekta ng pera. At alam natin na yung mga pangalan ng mga involved na politicians dyan, yung mga magnanakaw ng mga politiko na opisyal ng gobyerno ng mga panahon na yan ay maglalabasan. At sana nga, gaya ng sinabi ni PBBM, itong si Sara Diskaya ay hindi makatakas. Sana itong mga panahon na to ay binabantayan na siya ng mga pulis, ng NBI, para paglabas ng arrest warrant na yan, kalaboso na yung babae na yan. Nung humaharap sila sa Kongreso, nung humaharap sila sa Senado doon sa mga investigasyon, napansin nyo ba kung gaano kakumpiyansa magsipagsalita o gaano kakumpiyansa magsalita itong mag-asawa, na para bang ang dami nilang nabiling senador. Sige. Na para bang ang dami nilang nabiling mga congressmen. Hindi ba kayo nagtataka bakit ganyan ang kilos nitong mag-asawa? Alam nyo, isa sa nagpalaki ng ulo dyan, kung bakit ganyan ka-arugante itong mag-asawa na to. Itong si Senador Marcoleta. Isipin nyo ba naman na nag-uumpisa pa lang ang pag-iimbestiga, ipinangako na kagad niya yung pagiging state witness nila. Ipinangako na kagad nitong Marcoleta na to na makakapasok silang mag-asawa doon sa Witness Protection Program. Saan kumukuha ng kapal na mukha itong si Marcoleta para ipangako doon sa mag-asawa yung ganyang klaseng deal? Saan siya kumuha ng authority para mangako diyan sa mag-asawa? Sinasabi natin nangako dahil kitang-kita natin sa kilos ng mag-asawa eh. At kitang-kita natin, dinig na dinig natin, paanong idinepensa nitong si Marcoleta itong mag-asawa tungkol nga dyan sa Witness Protection Program. Eh kung naipasok yan sa Witness Protection Program, absuelto yung mga kaso niyan. Yung mga nakulimbat niya na pera, yung pagkarami-raming milyong-milyong halaga, ng mga daan-daang milyong halaga ng mga sasakyan, eh hindi na natin makukuha yan. Magiging immune na sila sa suit. Hindi na sila makapafailan ng kaso. Isipin nyo, yan agad ang trinabaho nitong si Marcoleta. Ang kapal po ng mukha. Nakipagsagutan kay Boying Rimulya dito sa ating ombudsman. Nakipagsagutan kay Senator Ping Lacson. Nakipagsagutan dito kay Senator Tito Soto para lang ipagtanggol itong mga Diskaya. Hindi na siya nahiya sa taong bayan. Isipin nyo mga kapatid, mga kababayan. Alam niyang nakamasid ang buong Pilipinas. Alam niyang nakamasid ang lahat ng tao dito sa Pilipinas.
Alam niyang nakamasid ang buong mamamayang Pilipino. Pero ganun na lang ang pagtatanggol niya. Para lang maisalya itong mag-asawa makapasok sa WPP. Diyan sa Witness Protection Program. Saan humuhugot ng kapal na mukha itong si Marcoleta? Saan? Ano ang kanyang pinangahawakan o ano ba ang binigay sa kanya nitong mag-asawa? Totoo ba yung sinabi ni Montulfo na may 1 billion deal dyan? At ng unang payment sa kanya ay 160 yata or 100 plus million? Totoo ba yan, Senator Marcoleta? Kaya ganyan na lang ang pagtatanggol mo kay diyan sa mga diskaya? Nakakahiya kasi iisipin niyo mga kapatid, mga kababayan, ibinoto ng mamamayang Pilipino, ngayon pinapasweldo ng mamamayang Pilipino, ipinagtatanggol yung mga magnanakaw. Isipin niyo yan. Pasweldo ng mamamayang Pilipino, nanumpa sa konstitusyon, pinanumpaan niya yung tungkulin niya na ipagtatanggol ang konstitusyon, ipagtatanggol ang mamamayang Pilipino, and yet ang pinagtatanggol yung mga magmandarambong, pinagtatanggol yung mag-asawang magnanakaw, na ito na nga ngayon, magbababa na ng warrant of arrest. Ibig sabihin yan, talagang meron talaga tayong prima facie evidence para sabihin natin, ito talagang si Sara Diskaya, although hindi pa naman talaga convicted, malamang-lamang, totoo yung bintang sa kanya na talagang nagnakaw silang mag-asawa. Pero, hindi na nga tayo aabot pa doon sa sinasabing yung ma-prove guilty beyond reasonable doubt. Isipin nyo naman, sa kanilang bibig mismo nang galing kung gaano sila kahirap nung araw. Tapos in so short a period of time, magkakaroon ka ng ganyang karami sasakyan, ganyang kalalaking bahay, ganyang kadaming bank accounts, ganyang karaming cash. Ilan ang bank accounts nito? Na ilan daang milyon, bilyon-bilyon na halaga ng laman. Yung mga sasakyan nila. Isipin nyo talagang wala na talagang paglagyan ng kapal ng mukha. Sobrang na-excite sa kanilang pinagkukuhang pera sa gobyerno para maglabas ka ng ganyang karami sasakyan na halagang milyon-milyon, bilyon. Billions na nga siguro yung total yan. Yung isang sasakyan, binili niya lang daw dahil sa payong. Rolls Royce yata yan. At ibinida pa diyan sa mga media personalities. Ganyan po kakapal ang mukha nitong mga magnanakaw na to. Walang paglagyan ng kawalang hiyaan. Hindi normal, mga kapatid, mga kababayan, kahit na gaano kapakalaking kontraktor, ang ganyang klaseng kita, ang ganyang klaseng lifestyle, hindi po normal yan sa isang kontraktor na matino. Kontraktor na parehas lumaban. Hindi po ganyang kalaki ang kita. So lumalabas po ngayon, totoo nga ang bintang sa kanila, dahil nga dito sa sinasabi ni PBBM na magkakaroon ng unang arrest warrant itong mag-asawa dahil dun sa project sa Davao Occidental na lumalabas nga na ghost project. Ang masakla pa nga nito, hinabol ang kontrata dahil panahon pa ni Digong Duterte yan. January 2022. January 13, 2022 to be exact. At ilang buwan lang, sa loob ng 2022 rin, i-declare na completed. Alam nyo mga kapatid, mga kababayan, yung isang bahay na nagkakahalaga ng, sabihin mo ng 10 milyon, aabutin po yan ng kulang-kulang 2 taon kung mamadaliin ang construction. O sabihin mo na 1 taon at kalahati. 10 milyon na halaga ng bahay yan. Etong proyekto nila, kulang-kulang 100 milyon. Ni hindi pa yata inabot ng 4 na buwan tapos. Ibig sabihin talaga niyan, trinabaho lang yung papeles nito. Trinabaho lang yung mga papeles nito, gumawa ng mga report, at siyempre yung mga involved na mga opisyal ng DPWH, sila nagsicertify niyan, nilabas ang pera at naghati-hati na sila. At siyempre, merong politiko sa taas na nakinabang din dyan.
yung sinasabi nating 25 to 30%, napupunta yan doon sa politician na hindi pa natin alam kung sino ngayon. Hindi pa natin alam, pero Davao yan. So may idea tayo, more or less, kung kanino napunta yan. Yung komisyon na 25 to 30%. So ganun po kalawak, ganyan po kalalakas ang loob ng mga magnanakaw na to. At nag-umpisa po nga yan yung ganyang klaseng sistema nitong panahon ni Digong Duterte. Alam naman natin yung formally, yung kung ano mga ano diyan, mga anomalya na hindi po talagang kinibo ng gobyerno. Hindi inimbestigahan, wala pong nakasuhan. Merong mga kinasuhan doon sa kampo ng mga oposisyon kay Digong Duterte pero walang nangyari. Dahil ang nakaupo sa mga pwestong dapat mag-imbestiga, puro kakampi nila. At ngayon lang po nagkakaroon ng pagkilos yan dahil iba na nga ang nakaupo sa ombudsman at meron ng mga pagbabago sa DOJ. Kung hindi po nangyari yan, tuloy-tuloy po tayong pagnanakawan ng mga opisyal ng gobyerno. Kaya, no wonder, ganito kahirap ang buhay ng mamamayang Pilipino. Dahil mga opisyal natin ang mismong nagpapahirap sa atin. Kaya sana po, Mr. President, magtuloy-tuloy nga ito. Dapat wala tayong tinitignan, wala tayong tinititigan. Kung saan papunta ang ebidensya, doon tayo pumunta. Isa lang request, Mr. President. Nung mga nakaraang araw, sinubmit ni Sandro Marcos, si Congressman Sandro Marcos, ang kanyang sarili para sa investigasyon dahil sa ICC. Hanggang ngayon, wala po kaming alam kung ano ang nangyari dyan. Sana naman, kung tayo ay confident na malinis ang pamilya Marcos tungkol dito sa mga anomaly nito, na ako'y naniniwala naman na hanggang sa ngayon, nakikitaan ko pa rin kayo ng sincerity. Ang isang request ko lang sana, Mr. President, pwede bang ihayag ninyo sa publiko ano ang ginawang paglalahad nitong si Congressman Sandro Marcos diyan sa ICC for complete transparency para lalong maging credible itong ginagawa niyong pagpapaimbestiga, pagpapa-file ng demanda dito sa mga nai-involve sa korupsyon na to. Sana po, maging, dahil po sa sinasabi niyong walang kamag-anak dito, kahit na sino pa ang tamaan dito ay hindi nyo sasantuhin. Sana po malaman natin ano naman yung naging paglalahad ditong si Congressman Sandro Marcos diyan sa ICC na kung hindi naman talaga kayo involved sa mga anomalya dito sa flood control project na to, malaman po ng mamamayang Pilipino para po magkaroon kami ng mas malawak pang kumpiyansa, mas malaki pang kumpiyansa at pagtitiwala sa ating gobyerno, particularly sa inyo, Mr. President, na nagpapaimbestiga tungkol dito sa mga anomalya ito. Sana po, yan po ang request ng mamamayang Pilipino. Dahil wala po kaming nalaman, dahil nga po doon sa nagkaroon ng executive session, yung ginagawang pakikipag-usap ni Sandro Marcos diyan sa ICC. So wala po kaming alam, blinded po kami. Hindi po namin narinig, hindi namin nakita ano yung ginawa niyang paglalahad na sana naman po mabigyan ng idea ang mamamayang Pilipino ano ang nalalaman ni Sandro Marcos tungkol dyan, kung meron man siya involvement, hanggang saan siya na-involved. At pinakamaganda niyan, kung ilalahad ninyo na nagkaroon naman talaga ng insertion or nagkaroon ng pondo yung mga project ni Sandro Marcos pero hindi naman siya kumuha ng mga komisyon. Hindi ba mas maganda po yun? So sana po malaman ng mamamayang Pilipino po yan. The soonest possible time, Mr. President. Thank you so much mga kapatid, mga kababayan. Hanggang dito lang po muna. At doon po sa mga bago lang sa akin channel, kindly subscribe, kindly hit the notification bell, pati na rin po yung like button. Mag-comment na rin po tayo. Ipaalam natin sa presidente natin na tayo po ay hindi tumitigil, nakamasid tayo sa kanilang ginagawang pagkilos tungkol dito sa mga anomalyang nangyayari or nangyari dito sa ating bansa.
Pakishare na rin po para naman po lumawak ang ating reach at magkaroon tayo ng mga mapalaki natin ang ating community dito sa ating munting channel. Again, thank you so much ladies and gentlemen at mga kapatid, mga kababayan. Magkita-kita po tayo. without a home.